LeBron James versus Michael Jordan. Ang debate sa pagitan ni Jordan at King James ay patuloy pa ring buhay sa larangan ng basketball. Sino ba ang dapat tawaging greatest sa basketball history? Hindi mabilang na usapan at debate kung sino ang greatest player of all time. Pero bago natin talakayin ang kanilang statistics at mga remarkable achievements, ay ating tanongin din ang ating sarili. Malalampasan kaya ni LeBron James si Michael Jordan o patuloy na masasapawan ang kanyang greatness? Sa 4 na dekadang lumipas, ang pangalan ni LeBron James at Michael Jordan ay nanatiling laman ng debate sa larangan ng basketball. Madalas silang ikumpara at pagdebatehan kung sino ang best of all time. Ang legacy ni Michael Jordan ay halos untouchable dahil di lang niya pinangunahan ang basketball sa global popularity, ngunit binago niya rin ang laro ng basketball. Sa kabilang banda naman, si LeBron James na idolo noon si Michael Jordan at sa ngayon ay ilang taon na ang pakikipagkompetensya nito sa pagiging greatest of all time. Ating talakayin ang bawat success at accomplishment ng dalawang basketball legends para malaman natin kung sino nga ba ang tunay na greatest of all time. Kung i-evaluate natin ang dalawang greatest player in NBA history, dalawang criteria ang unang mangingibabaw. Ito ang individual accomplishment at longevity. Sa individual accomplishments ay nakalamang si Michael Jordan. Siya ay mas maraming regular season MVPs, doble naman sa finals MVPs, siyam na mas marami ang kanyang scoring titles at ilang selections sa NBA's All-Defensive Team. Kasali pa dyan ang kanyang Defensive Player of the Year award. Sa kanyang college years ay isa rin nakakamanghang record ang meron ito. 2 beses itong naparangalan ng All-American at bilang College Player of the Year. Samantala, si LeBron James naman ay lamang kung longevity ang pag-uusapan. Ito ay nakapaglaro sa liga ng mas maraming seasons kaysa kay Michael Jordan at ang kanyang peak ay mas mahaba na umaabot ng 20 years and counting pa ito. Siya rin ay kilala bilang highly durable dahil konti lang ang namimiss nito sa laro dahil sa mga injuries. Sa kabuuan, parehas silang mga players na may kanya-kanyang lugar bilang greats of the game. Parehas na si Michael Jordan at LeBron James ay matatawag na successful sa kanilang NBA careers, pero hindi may kakaila na mas successful si Michael Jordan kung pag-uusapan ang kwento ng karir nito. Si Michael Jordan ay nakaabot ng NBA Finals sa kanyang 6 seasons at napanalunan ng NBA Championships ng 6 na beses. Siya ay nakapaglaro ng 80 regular season games, 11 times na may 9 remarkable appearances para sa kabuuan ng 82 games. Samantalang si LeBron James ay nakaabot ng NBA Finals sa 10 seasons at nanalo lang ng 4 na championship titles. Siya ay nakapaglaro ng 80 regular season, 2 beses na may single time playing full 82 games. Silang dalawa ay pinapakita ng durability ay di lang basehan para masukat ang pagiging great player. Malinaw na si Michael Jordan ang mas success kung pag-uusapan ang championship titles, habang si LeBron James naman ay nasustain ang kanyang excellence sa mas mahabang panahon. Dito ay may nanalo na kung pag-uusapan ang kategorya ng championships, longevity at achievement, at ito ay si Michael Jordan. 6 na championship titles ni Michael Jordan kumpara sa 4 ni LeBron James ay parang magkaparehas lang na pantay kung isasali mo ang post-season success ng dalawa. Pero kung ating susuriin na mabuti, ay dito mo marirealize na ang comparison ay di patas dahil ang isang player na nakaabot ng NBA Finals ay hindi parehas sa player na nanalo ng NBA Championship. Kahit na itanong mo pa ito sa mga Buffalo Bills fans na kung saan ay nakaabot sila ng 4 na magkakasunod sa Super Bowl pero di man lang pinalad na manalo ng Lombardi Trophy. Kahit na pakinggan mo si Charles Barkley na di pa rin nakakaget over sa 1992 NBA Finals loss. Mahalaga rin na malaman nyo na sa 4 ni LeBron's 6 finals losses, ang kanyang team ay hindi naging competitive. Sila ay naswept ng 4-1 loss sa 2 series. Sa record na ito ay pinapakita na si Michael Jordan naman ay isang dominante sa finals dahil sila ay umabot ng 24-11 kumpara kay LeBron James na 18-31. Sa buong NBA history ay parehas na si Michael Jordan at LeBron James ay humarap sa mahirap na competition ng finals. Pero kung titignan ng mabuti ang resulta ay malilinawan ka sa katotohanan. May mga fans naman na iba ang tinitignan at sinasabing mas malakas ang mga nakaharap ni LeBron James. Pero ang average regular season win total ng kanyang finals opponents ay mas mababa ng kaunti kaysa kay Michael Jordan. Bilang 60.8 wins per season kay LeBron James at 61.2 wins naman kay Michael Jordan. At ang totoo sa resultang ito ay dahil si Jordan ay nagawang gawing kapanapanabik ang kanyang bawat final series at nagagawa nitong manalo. Samantalang kay LeBron James ay medyo kinakapos ng kaunti. Dito ay pinapakita ang kaibahan ng pagkapanalo ng championship kumpara sa
sa nakakaabot ng finals. At ang pag-sustain ni Michael Jordan sa kanyang legacy ay isa ring patunay nito na siya ay lamang. Maaring hindi nakaharap ni Michael Jordan ang mga successful na Golden State Warriors team na nakaharap naman ni LeBron James ng ilang beses sa finals. Pero may rason dito dahil ang Chicago Bulls mismo ang malakas na kakompetensya ng lahat noon. Sila ay nananalo ng 70 plus games at sila ang target na mapatumba ng lahat noon sa loob yan ng ilang taon. Ang Golden State Warriors ay di nagawang manalo ng 3 magkakasunod na championship pero ang Chicago Bulls ay nagawa ito ng 2 beses. At kung pag-uusapan ang winning ay mas nangingibabaw pa rin si Michael Jordan dahil sa iba't iba nitong award mula sa NCAA, NBA at maging sa Olympics. Samahan mo pa ng nakakamanghang pagkapanalo nito ng 25 out of 26 playoff series. Ang karir ni Michael Jordan ay walang duda na nalampasan nito ang karir ng ibang mga NBA players. Wala ring duda ng pagtalo ni LeBron James sa Golden State noong 2016 na may 73 wins sa regular season ay maituturing na isang highlight. Pero ang ongoing na achievement ni Michael Jordan ay nagpapakita na ang kanyang legacy of winning ay hindi pa rin mapapantayan. Sa pag-evaluate ng greatest of all time criteria stats, mahalaga rin na tignan ang traditional at analytic measures. Sa ating traditional 8 stats ay nariyan ang points, assist, rebounds, steals, blocks, field goal percentage, free throw percentage at turnovers. Dito ay mas nanguna si Michael Jordan sa 5 stats kumpara kay LeBron James at ito ay ang points per game, steals per game, blocks per game, free throw percentage at fewer turnovers. Samantalang si LeBron naman ay nanguna sa 3 ibang stats at ito ay ang assist per game, rebounds per game at field goal percentage. Kung titingnan naman natin ang analytic stats gaya ng player efficiency rating, PER at win shares ay ibang imahe ang ating makikita. Si Michael Jordan ay nanguna sa liga sa PER 7 times at win shares naman ay 8 times. Kumpara kay LeBron James na nanguna sa PER ng 6 times at win shares ng 5 times. Dagdag pa rito, si Michael Jordan ay may highest career na PER at win shares per 48 minutes sa regular season at playoffs. At hanggang sa nakaabot naman at nanguna si LeBron James kay Michael Jordan sa career box plus minus. Sa terms naman ng average points per game, si Michael Jordan ay may 30.1 na mas labang sa 27.2 ni LeBron James. Sa kabilang banda ay mas nanguna naman si LeBron James sa usapin ng rebounds at assists per game. Dagdag pa rito, si LeBron James ay may higher career 3-point percentage bilang 34.5% kumpara kay Michael Jordan na 32.7%. Si Michael Jordan at LeBron James ay parehas na mataas ang pagkakilala sa NBA, ngunit mas marami ang kumukonsidera na si Jordan ang greatest of all time. Si Jordan ay pinanganak sa Brooklyn, New York noong 1963 at naglaro ng basketball sa Emsley A. Laney High School. Magaling din siya sa baseball at football. Nanalo ito ng 6 na championships kasama ang Chicago Bulls. Samantalang si LeBron James naman ay pinanganak sa Akron, Ohio noong 1984 at kasalukuyan naglalaro para sa Los Angeles Lakers. Taong 2013 nang ito ay maging youngest player in NBA na nakaabot ng 20,000 career points sa edad na 28 years old. Nagumpisa ang basketball career niya sa St. Vincent St. Mary at dito pa lang ay marami na ang nagsabi na siya ay magiging NBA superstar. Bago ito naglaro sa liga ng NBA, ay naglaro muna ito bilang amateur player sa Athletic Union Basketball para sa Northeast Ohio Shooting Stars. Kung pagkukumparahin si Jordan at LeBron mula sa kanilang statistics, ay si Jordan ang lumalabas na mas nangunguna bilang shooting guards. Sa points, rebounds at steals, kinukonsidera rin si Jordan bilang greatest winner of his generation. Siya ang best offensive player, best defensive player, best mid-range game, best post-up game, best finisher at rim, most clutch player at fiercest competitor. Siya rin ang hardest worker in practice. Kaya kung titignan ang kanilang mga talents ay walang duda na mas lamang si Michael Jordan. Kaya kung pagkukumparahin ang dalawang legends of the game, malinaw na panalo si Michael Jordan. Si Michael Jordan ay isa ring average 3-point shooter, samantalang si LeBron James ay hirap sa kanyang subpar shooting, inconsistent defense at lack of shooting ability. Tanging si Michael Jordan ang kabilang sa top 5 ng steals per game, blocks per game ng kanyang career. Nanguna sa defensive win share sa bawat taon nito sa Chicago Bulls. Samantalang si LeBron James ay nananguna sa defensive win shares ng 4 na beses lang. At madalas ay nakikriticize ito sa pagreserba niya ng energy para sa kanyang depensa. At siya rin ay hindi masasabing strong shooter. Pinatunayan pa rin naman ni LeBron James na siya ay isang effective shooter from within 0 to 3 feet of the basket. Ayon nga sa Basketball Reference, siya ay may 73% on shots mula sa point blank range kada taon ng kanyang career. Yun nga lang ang kanyang shooting percentage from outside 3 feet ay mababa. Ito ay 37.5% lang sa regular season at 35.9% sa playoffs. Ito ay mas bumababa pa sa mga alanganing sitwasyon kung saan ang success rate nito ay umaabot lang ng 31.7%.
Ang Spurs noong 2013 NBA Finals ay binantay ng maigi si LeBron James sa pagdepensa sa kanya. Dito ay nasubok ang kanyang shooting abilities, kaya hanggang sa ngayon ay ginagawa niya ang lahat para ma-improve ito. Ikumpara mo naman ito kay Michael Jordan na may average na 42% from outside 3 feet sa kanyang last year sa Washington Wizards bilang 40 years old. Kaya naman di hamak na mas magaling na shooter ito sa kanyang pagiging prime. Si Michael Jordan ay mas kilala bilang greatest player of all time dahil halos wala itong kahinaan sa kanyang mga game kumpara kay LeBron James na may makikita kang mga flaws sa kanyang mga galaw, lalo na sa kanyang clutch performance at jump shooting. Samantalang si Jordan ay may consistent shooting percentage sa anumang sitwasyon na hinaharap nito. Si LeBron James ay nakagawa lang ng 20% of the 94 shots na binitawan nito sa last 5 seconds ng 4th quarter o overtime. Ito ay mas mababa sa 50 performance na nagawa naman ni Michael Jordan. Si Kareem, Wilt at Bill Russell ay tatlo sa greatest center of all time. Si Wilt ay kilala sa kanyang offensive force at NBA records. Si Russell naman ay sa kanyang omnipresent defense at championships. At si Kareem naman ay sa kanyang maraming awards at unguardable shots. Si Michael Jordan naman ay kilala bilang greatest of all time. Siya ay isang gifted sa lahat na kailangan ng isang athlete: speed, strength, skill at immense competitive drive. Ang kanyang unique combination of basketball at intangible qualities ay hinubog siya, dahilan kung bakit siya ang best player of the game na ating nakita. Siya ay isang unstoppable force na patuloy na source ng maraming inspiration sa maraming athletes. Siya ang tunay na greatest player of all time. At diyan nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa inyong panonood.